Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating isasalaysay ngayon ay may kinalaman sa karumal-dumal na ginawa ng isang Australian national at isang Filipina sa dalawang batang babae na may edad na 9 at 12. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Noong September 19, 2014, ang batang sina Dina at Josie, hindi tunay na mga pangalan, ay nasa isang mall. Nang lapitan sila ni Carmina, hindi tunay na pangalan. Tinanong ni Carmina sa dalawang bata kung kilala nila si Annie. Ang sagot ng dalawa, hindi nila kilala. Lumipat sa ibang mall ang dalawang bata pero sinundan sila ni Carmina at tinanong kung gutom sila. Hindi sumagot ang dalawa pero bumili pa rin ng hotdog si Carmina. Kumain si Dina at Josie. Pagkatapos, hinikayat ni Carmina ang dalawang babae na sumama sa kanya at sa kadahilanang ibibigay niya ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Dahil dito sumang-ayon si Dina at Josie kaya agad na kumuha ng taxi si Carmina at sumakay silang tatlo. Pagdating sa isang bahay sa isang subdivision, nakita ni Dina at Josie ang isang halos hubad na si Gerald, hindi tunay na pangalan, naabala sa kanyang laptop. Nang makita sila, nagpakilala si Gerald sa mga batang babae. Agad silang inutusan ni Carmina na maghubad. Nung una ay tumanggi ang dalawa, ngunit iginiit ni Carmina na kung sino ang mas matanda, siya muna ang unang magtanggal ng damit. At hubiling tinanggal ng dalawa ang kanilang mga damit at ang kanilang damit na panloob. Pinakain at pinaliguan pa sila. Pagkatapos parihong inutusan ni Gerald at Carmina, sina Dina at Josie na tanggalin ang kanilang mga tuwalya at ibuka ang kanilang mga binti habang kumukuha sila ng mga larawan. Sa gabi na yon, binigyan ni Gerald ang dalawa ng ilang biskwit at inuming may alkohol. Nagawa ni Dina at Josie na uminom ng ilang buti bawat isa sa kanila kaya nalasing sila at natamaan. Nauwi pa sa pagsusuka kaya nakatulog sila. Nang magising sila ay nakagapos na ng tela at lubid. Pagkatapos ay hinubaran ang mga batang babae at nilagyan ng kadina sa kanilang leeg habang kinukuhanan sila ng larawan at video. At pagkatapos inutusan sila ni Gerald at Carmina na manood ng pornographic na pelikula. Nang sumunod na araw, inatasan ni Carmina ang dalawang batang babae na maghukay ng butas sa ground floor ng bahay gamit ang pala habang sila ay nakahubad at may mga kadina pa sa leeg. Ginawa nila ang paghukay na ito tuwing umaga. Kinagabihan, muling hinubaran ni Gerald at Carmina ang dalawang batang babae at kinuhanan nila ng retrato. Pagkatapos ay itinali ni Carmina ang mga kamay at paa ang isa sa kanila sa kama. Sa posisyong nakabuka ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay sinabihan naman ang isa sa kanila na buhusan ng langis ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay inutusan ni Carmina na dilaan ang ari ni Josie. Nung una ay tumanggi si Josie, ngunit itinulak siya ni Carmina. Dinilaan din ni Gerald ang ari ni Dina. Nag-sex din sina Gerald at Carmina sa harap ng dalawang batang babae habang nire-record sila. Sa mga araw na nakakulong ang dalawang batang babae, may ilang pagkakataon na nagtatalik sina Gerald at Carmina sa harap ni Dina at Josie. Madalas nilang pinapanood ang mga babae at tinuturuan pa sila para kumuha ng mga video. Noong September 23, ikinulong ni Gerald at Carmina sina Dina at Josie sa loob ng isang silid at umalis sa bahay.
Dahil dito, nagawang usisain ni Dina at Josie ang pinto ng kusina. Dito nila nakita na hindi ito nakalak. Kaya nakatakas sila sa bahay sa pamamagitan ng maingat na pag-iwas sa mga aso ni Gerald at Carmina at saka umakyat sa bakod. Matagumpay na nakatakas ang mga batang babae. Nakarating sila sa bahay ng kapatid at ama ni Dina. Nakita sila na nakasuot pa ng mapanuksong damit na may mga kadina sa leeg. Kaya agad silang dinala sa impilan ng pulisya. Habang nasa impilan ng pulisya, in-interview sina Dina at Josie. Natukoy nila ang bahay kung saan sila binihag. Pinuntahan nila ang bahay. Pagdating doon, malapit sa kinaroroonan ng bahay, hinintay ng mga pulis ang pagdating ni Gerald at Carmina. Huminto ang isang taxi malapit sa bahay at positibong kinilala ng mga dalagita si Carmina at siya ay inaresto. Sinampahan ng kasong qualified trafficking of persons at 5 counts of rape by sexual assault sina Gerald at Carmina. Sa arraignment, hindi inamin ni Gerald at Carmina ang akusasyon laban sa kanila. Sa desisyon ng RTC o Regional Trial Court, napatunayang nagkasala sina Gerald at Carmina beyond reasonable doubt. Nasintensyahan sila ng parusang habang buhay na pagkakulong at sinintensyahan din na magbayad ng multa sa halagang 5 million pesos bawat isa sa kanila at inutusang magbayad ng 500,000 pesos para sa moral na pinsala at 100,000 piso para sa mga exemplary damages bawat isa sa 2 minor de edad na sina Dina at Josie. Nag-apila sina Gerald at Carmina sa Court of Appeals para baliktarin ang desisyon ng RTC, ngunit tinanggihan ng Court of Appeals ang apela ni Gerald at Carmina at pinagtibay ang desisyon ng RTC na may pagbabago sa legal na interest na 6%, 6% bawat taon mula sa finality ng desisyon hanggang sa buong pagbabayad na dapat bayaran sa mga biktima. Dahil sa pagkatalo ni Gerald at Carmina sa Court of Appeals, nag-apila sila sa Supreme Court. Ngunit tinanggihan ng Korte Suprema ang kanilang apil at hinatulan ng parusang habang buhay na pagkakulong. At bawat isa ay magbabayad ng multang 5 million pesos. Inutusan ang bawat isa sa kanila na bayaran ang mga minor de edad ng biktima ng 500,000 pesos bilang moral damages, 100,000 bilang exemplary damages na may legal na interest na 6% hanggang mabayaran ang buo. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyong ating crime story at mga ganito pang mga istorya, please like and subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. See you and bye-bye.